Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, hala, stop na, tapos ang paghahari. Yan mga kababayan, lagot na, taong bayan may babala sa gobyerno. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan, ito i-share po natin President Bongbong Marcos Jr. Nako, talagang hindi kayo maniniwala na galing po sa isang presidente ang ganitong mga statement, no? Mamaya mga kababayan, ipaparinig po natin, no? Marami na rin pong tayong nakikita, no, sa social media wherein medyo mga palpak, no, yung mga statement ng ating Pangulo. At ito nga po isang statement kung saan ako personally masasabi kong palpak ito, diba? Hindi po ito yung hindi po ito yung katatanim pa lang inaani na. Hindi po yun. Iba po ito mga kababayan. Mamaya bigyan po natin ng reaction yan. Okay? At ito pa mga kababayan, may nagtatanong, isang netizen, no? Bakit ba magbabayad pa tayo ng PhilHealth Premium? No? Na kung saan, tinanggal na nga ang subsidiya ng PhilHealth coming from the government. So, bakit tayo? Tayong taong bayan ang magbabayad ng PhilHealth. Samantalang ang gobyerno hindi naman ginagawa ang kanyang obligasyon na subsidiya, di ba? Tapos tayo, parang ginigisa lang tayo sa sarili nating mantika. Well, mamaya mga kababayan, pakinggan po natin ang isang ito. Napakagaling po. Tinamaan po talaga dito ang ating gobyerno. At ito pa mga kababayan, usaping PhilHealth pa. Dahil nga po na zero subsidy, no? Yung PhilHealth, nako, itong PhilHealth naman mga kababayan, pinakalma ang kanyang mga miyembro, ang kanyang mga contributors, no? Sinigurado ng inassure ng PhilHealth, no, sa publiko na enough, no, sakto ang pondo ng mga benefits or mga benefits, no, na matatanggap ng publiko sa 2025. Mamaya, bigyan po natin ng reaction yan mga kababayan, ha? So, ito mga karibin natin, ipakita na po natin itong video yung sinasabi ko sa inyo, no? O, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaction. Pati kayo, masyasyak eh. Bagyo, inaantay na lang natin. Sabi na, padaanin muna natin yung bagyo, padaanin muna natin yung putok ng bulkan, padaanin muna natin yung lindol, bago natin puntahan ang mga nasa lanta. Pagka may parating na bagyo, inaantay na lang natin. Sabi na, padaanin muna natin yung bagyo, padaanin muna natin yung putok ng bulkan, padaanin muna natin yung lindol, bago natin puntahan ang mga nasa lanta. So yan mga kababayan, I know kung anong inisip niyo. Pero tama naman siya, di ba? Hindi naman natin mapipigilan yung mga ganyang klaseng dilubyo or sakuna sa ating bansa. But ang gusto ko lang i-point out dito, bakit kailangan pang, di ba, tapusin muna yung bagyo bago natin sila tulungan? Kasi tapusin muna bago puntan yung mga nasalanta. Of course, di ba? Pero mas maganda sana, no? Kung mas maganda sana kung gawin niyo na po ang lahat ng makakaya ninyo habang wala pa, di ba? Prevent the effect, kumbaga. Through what? I-rescue nyo na habang maaga pa. Huwag na kayong maghintay ng kung ano-ano pa. Diba? Pero iba pong paniniwala ng ating presidente, wala po tayong magagawa dyan, ha? Hintayin na lang natin na dumaan ang bagyo, lindol, at pumutok ang bulkan bago natin puntahan yung mga, or bago tulungan, no, yung mga nasa lanta. Sa bagay, wala ka rin naman tutulungan kung walang masasalanta, diba? Pero para sa akin, it's better, no, na talagang mas maaga kumilos ang gobyerno, mas lesser po yung effect, di ba? Ano sa palagay niyo mga kababayan, may tama ba ang ating presidente? I-comment nyo na po. At ito po yung sinasabi ko mga kababayan, na pakinggan po natin to about PhilHealth, ha? Pinapatuloy pa rin nagbabayad. Ang ibig sabihin niyan, tayo po ang tutusto sa implementasyon
ng National Health Insurance Program natin. Kung yung gobyerno ayaw magbayad ng premium niya, dapat ata tayo mga manggagawa, itigil na rin natin yung binabayaran nating premium sa PhilHealth. Kung yung gobyerno ayaw kumilos, bakit tayo ang magtutustos ng obligasyong magkaroon ng National Health Insurance Program? Sabi ng ng Senado, itong si Senator Grace po at itong si Chis Escudero na Senate President, ang dahilan daw kung bakit binigyan ng zero budget ang PhilHealth ay para parusahan ng PhilHealth dahil hindi ito ginagasta yung pondo nila. Yun po isang kasinungalingan yan kasi kung gusto nilang parusahan ng PhilHealth dahil ito ay hindi epektibo, ang unang-una mong gagawin ay i-fire ang mga opisyales ng PhilHealth. Unang-una na si Ledesma. Pero hindi nila yan ginagawa. Instead, tinanggalan nila ng budget ang PhilHealth. Ano ang consequence niyan? Ang consequence niyan, malinaw na malinaw ang magdurusa ay yung mga mamamayang Pilipino. Dahil ang ibig sabihin niyan, hindi mapapalawak ang serbisyo ng PhilHealth sa atin. Hindi mapapaliit yung gastusin natin pangkalusugan. Hindi tayo magkakaroon ng outpatient benefit. Ang isa pang panggagago dito, hindi binibigay ng gobyerno yung counterpart subsidy niya para sa PhilHealth, pero yung mga manggagawang Pilipino patuloy pa rin nagbabayad. Ang ibig sabihin niyan, tayo po ang tutustos sa implementasyon ng National Health Insurance Program natin. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito po sa sinasabi ni ma'am, no? Talagang totoo naman po, no? Tayo pong mga manggagawa ay nagbabayad, no, ng PhilHealth. But the government itself, mga kababayan, tinanggal po yung subsidiya na dapat ay taon-taon yan, meron. Sabagay, no? Kasi pag inilagay na naman nila yung subsidy dyan, baka magkaroon na naman po sila ng dahilan. For example, sa susunod na taon, lumaki na naman po yung sinatawag na unused or yung unused na fund, di ba? Unutilized, di ba? Yung mga tawag doon, may term yun may term po na yung sa PhilHealth yung i-transfer po sa National Treasury, di ba? Baka sabihin na, oy, malaki na naman po yung ninyo, yung unused fund, no? O, kukunin na naman po namin yan. Aba, parang ang lumalabas ito mga kababayan, bukod sa taxes natin, no? Bukod po sa taxes na buwan-buwan na kinakaltas, itong PhilHealth pala, pwedeng anytime nila, pwedeng kunin rin di ba? Parang naguhulog lang tayo. Syempre, sino ba naman ang gustong magkasakit? Mayroong taong gustong magkasakit, di ba? Hindi, walang gano'n. Kaya kinukuha nila, mga kababayan, itong pondong ito. Sana, for example, sa napakatagal mong pagtatrabaho, no, tapos hindi ka nagkasakit, minsan hindi mo talaga nagamit yung PhilHealth na na fund or yung PhilHealth benefits mo. Sana pagkatapos mo magtrabaho, no, isa sa all yan sa'yo. Dapat may reward pa yan di ba? Kumbaga may tubo ng ibibigay sa'yo. Pero wala namang nangyayaring ganun, mga kababayan. Namamatay na nga lang po yung mga PhilHealth members yung mga healthy namamatay na lang po, pero siguro walang ganun na ibinabalik po yung pondo or yung kanilang hinulog, di ba? Mas palagi may experience ba kayong ganun, mga kababayan? Paki-comment nga. Pero dahil nga po dito, no, yung mga ibang contributors or yung mga members ng PhilHealth, natataranta na. Oh, bakit ganun? Walang subsidiya. Baka tayo na lang palagi ang maghulog ng hulog diyan sa PhilHealth na yan. Tapos at the end of the day, wala rin naman tayong mapapala, no? Sabi nga dito, bakit pa tayo magbabayad ng PhilHealth premium, no? Kaya ito, mga kababayan, mismong PhilHealth, pinakalma niya. Ito, ang balita mula po sa ABS-CBN. Pinakalma po ng PhilHealth ang kanyang mga miyembro. PhilHealth to appeal zero subsidy assures public it has enough fund for benefits in 2025. Yan Pinakalma agad yung mga miyembro. Syempre, ikaw ngayon ng hindi ka pwedeng magkasakit, di ba?
ikaw ang inaasahan ng pamilya mo, anuhin mo naman yung PhilHealth na yan. Diba? Pero sinisigurado po ng PhilHealth, ang ano nga dito, dapat nga siguro, ano na lang, libre na ito mga kababayan. Diba? Yung libre na ang pagpapagamot sa Pilipinas, napakalaki naman pala ng ng pondo ng PhilHealth, di ba? Tapos, pag pumunta ka, may babayaran ka pa rin. Mas malaki pa ang babayaran mo. Pinakalma po ng PhilHealth ang kanyang mga miyembro. Baka mag-collapse eh. Baka maniwala dito kay ma'am, na sinabi niya, bakit tayo magbabayad sa PhilHealth? Yung gobyerno nga, hindi nagbabayad ng kanyang counterpart, yung subsidy, di ba? Well, anyway, mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon? I-comment nyo na lang po sa baba. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng reaksyon ang video ito. Ito na po. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang House Speaker Martin Romualdez pinaghihinalaan di umanong na heat stroke at itinakbo di umano sa St. Luke Hospital at ayon mismo sa duda ng certified DDS political commentator ay baka na-stress di umano ang House Speaker dahil di umano sa napapabalitang papalitan na ito bilang House Speaker ng dating Pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, ayon pa nga sa ilang kilalang DDS political commentator na si Jay Sonsa. Totoo bang na heat stroke si Speaker Martin Romualdez at itinakbo sa St. Luke Hospital? Maingay masyado sa chatter. Well, Office of the Speaker issue a statement please. Kung hindi naman totoo, pakisabi po kung ano ang totoong physical o medical condition ng fourth highest official of the Republic. We deserve to know. I'm sure KLC is also interested to know. End quote. At yun na nga mga ka-update. May komento din ng ilang kilalang DDS political commentator na si Cresette Laureta Chu kaugnay sa napapabalitang pagpapatalsik di umano kay House Speaker Martin Romualdez at ayon pa nga sa kanya. If Martin Romualdez is removed from power, we will have a peaceful country. Even if PBBM stays, we will still have a peaceful country. There is still hope for peace and unification as long as Martin Romualdez is removed. Tatak nyo yan sa bato. It's only Martin Romualdez who is the sole reason for all of this. The oracle has spoken. Dear Martin Romualdez, you started your move to turn the Philippines into federal parliamentary. As soon as you step into office, may People's Initiative ka pang nalalaman. Wala ngang nakakakilala sa'yo to even join you in your quest for power. Dati di ka pa namin kilala bilang ultimate buwaya. Pero the Filipinos already fought you against your evil plan. Ngayon pa na alam na namin kung sino ka talaga at ano ka talaga. You think we will just hand you the Constitution on a silver platter. If you experience resistance as a newbie, imagine how the Philippines will come together to make sure you don't touch the Constitution. Now that we know you don't have our best interests at heart, I actually want to call you evil. Ba't baka magtawag ka na naman? Kasi pinapaligiran ka ng yes men na puro alalay mo lang, na walang achievement kundi maging alalay mo. Nobody cautioned you against what you were doing. If somebody cared for you enough, they would advise you to first play nice to Sara Duterte, who didn't even want to be president kasi malay mo, she will raise your hand someday. Second, achieve great things for the Philippines first, so that kami na mag-beg sa'yo to become our president or prime minister. Hindi. Inuuna mo yung ambisyon mo. Kakaupo lang People's Initiative agad. Kakaupo lang Maharlika Fund agad. Ano ka, hilo? So, papaano ka magiging leader ng bansa when you're not even smart enough to strategize a simple takeover? Inuuna mo muna ipakita ang ambisyon mo at greed mo. Tapos ngayon mangangarap ka pang maging president.
There are things that cannot be in this world. Me being thin, Maris being respectful and virginal, Jay Conghon being dalagang Pilipina, Dan Fernandez being an oratical genius, and you being president or prime minister. Let's just accept this and live our lives some other way na hindi natin pinipeste ang buong bansa. You will never ever ever be president or prime minister. So sick of your tambalallays. So this country can move forward and actually use its energy to pursue problem. Solving of our many problems, many of which you caused yourself. End quote. Kaya nang lumabas ang naging balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa nga sa kanila, kung papalitan din lang, mas mabuti pa si Congressman Marcoleta. And pati si BBM palitan na ni Vice President Sara Duterte to save the Philippines. Salamat naman po at papalitan na si Romualdez. Dapat lang po kasi nauubos na ang kaban ng bayan. Hindi siya karapat-dapat na maupo sa gobyerno. Mahal namin si BP Sara Duterte. Hindi kami papayag na mapatalsik mo si BP Sara. Dahil binoto namin siya. Mabuti nga sana, matuluyan na para matahimik ang Pilipinas. Romualdez, mag-resign ka na bilang House Speaker. Gawa ng ikaw ang dahilan ng pagkawatak-watak ng mga Pinoys. Walang tiwala ang masang Pinoy sa iyo, Romualdez. Mas pinangungunahan ni Romualdez si PBBM sa mga decision making. Sana sundin niya ang Pangulo para sa di magiging magulo ang nangyayari sa bansa. Hayan, nawasak na ang BBM Duterte tandem. Hiwalay na sila ng samahan. Sana maging maayos na ang Pilipinas. Pag sinabi po ng Committee on Justice na hindi ground yan for impeachment, patay tayong pataka. Pero huwag na tayo magpakatanga dito, di ba? So, how do you break away or I am sorry, how do you baby. escape? You cannot break Diba? away from that. Di ba? The conundrum, the problem, the situation that you created. Panahon ninyo sa Committee on Good Government, paano ang dik-dik ninyo na impeachable offense ito? Yan, paano yung pagkakamali ito? Oh. Na-ground for impeachment ito? Ay may naghain ng impeachment based on the facts that you presented. Kung ako si Congresswoman Luistro, magpapaplansya pa ako ng buhok para pretty ako kung matuloy yung impeachment hearing. Pinag-usapan nila yung impeachment complaint ng fellowship parang, Mr. President, paano to? Paano tayo lulusot dito? Hindi pwedeng dito ituloy kasi kami naglabas ng mga ebidensya Oo, so- para naman kami susunugin niya sa sarili naming mantika. Hindi kami papayag niyan. Di ba? Paano tayo lulusot dito? Paano yun? Oo, Hindi natin to. na everybody Hindi happy. natin to magpa-special session ka na, Mr. President. Na kapag sumunod kay Pangulong Junior na walang impeachment, maiiwan sa ere ang komite at mga kongresista na nagpagamit daw at tumira because para to defeat the impeachment kailangan ang findings na no substance. Paano yan? Galing sa inyo yung substance. Leaders ay kinausap po ng Presidente. Ang sabi daw ho nila fellowship. Pero huwag na ho tayo magpakatanga dito, di ba? Ngayon, pag-uusapan talaga nila, paano ho nila didiskartehan ito? Paano ka huhulag po sa isyong sinimulan naman ng Kamara? Okay. Ito po gagawin ko ito ng medyo episode and think about it. Pero ngayon pa lang po, mga kapatid, isipin po ninyo. Ang Kamara de Representante nag-imbestiga. Itabi mo yung Quadcom, Committee on Good Government. They investigated the Vice President tungkol po sa COA report. At ngayon mga kapatid, lumalalim ito ng lumalalim kasi po ang COA sinasabi na mga kapatid na meron nga silang mga nakita na mga deficiency o mga paglabag doon sa panuntunan. Although at the end of the day, hindi pa final yung committee report na yung pong findings ng COA kasi nga yung tempo'y appealable. O ibang usapan yun. Ngayon kasi, ang Kamara de Representante
na kung saan po yung mga miyembro ng Committee on Good Government, girl, ay miyembro din ang iba dyan ng Committee on Justice na siyang didinig dito po sa impeachment complaint. Eh yan pong mga nandidiyan sa Committee on Good Government sa ilang mga panayam at mismo doon sa hearing sinasabi na ito po ay mga impeachable offense. Right? Yes. So ito hong mga ebidensyang ito, yung mga piatos na yan, yung mga hindi pagharap sa hearing na iyan, yung mga binabanggit po dito na sinasabing paggasta ng pera ho ng hindi ho maipaliwanag, etc. etc. Yan ngayon ang ground ng impeachment complaint, particularly nitong pangalawang impeachment complaint ng grupo pong ng 50 mga individual na inendorso po ng Makabayan Black. So kung yaang kanilang hawak po na sinasabi mga grounds na ito ay hango doon sa Committee on Good Government Investigation na sinasabi mismo ng kanilang chairman na grounds for impeachment at magkakaroon ka ngayon ng pagdinig sa Committee on Justice kapag sinabi po ng Committee on Justice na hindi ground yan for impeachment, patay tayong pataka. So yan mga kababayan, mukhang sunog na sunog ang kamera, no? Dito po sa mga sinasabi ni Sir Ted Filon, nako, mismo ang yung Supreme Court, di ba, nagsasabi na hindi po yan ground for impeachment, no? Maging yung yung isa, yung ombudsman, wala pong nakikita sa ginawa ni Vice President Sara Duterte na ground for impeachment. Ang mayroon lang pong nakikita itong Committee on Good Government and Accountability na pinangungunahan po ni Representative Joel Chua, diba? Na batang-bata ni Tamba. Yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon? I-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po.